pinakita sa atin, no, yung kahalagahan ng appointed time. Ang appointed time sa panahon ni Noe ay 120 years. So kung atin itong i-compare sa ating panahon, mga kapatid, using the Bible principles of countings, no? Merong tinatawag na Jubilee. Ang Jubilee, mga kapatid, ito po ay yung selebrasyon na gawa ng Israel na iniutos ng Diyos sa kanila na magkakaroon po every Jubilee ng pagpapalaya, nandun yung rest of the land. Yan po yung Jubilee. Ito po ay binibilang ng 49 years, and then sa ika-50th years, yun po yung tinatawag na Jubilee. Ayan. Ngayon, kapag ito po ay ating gamiting principle sa 120 times 50, ang kalalabasan po niyan ay 6,000 years. So, ang atin palang daigdig, binigyan ng Diyos ng 50 Jubilees, equivalent to 6,000 years na panahon, palugit, bago dumating ang judgment, yung mga kahatulan na itinalaga sa Revelation chapter 15 verse 1 na tinatawag na 7 last plagues, o yung tinatawag na pagpapasimula ng Day of the Lord. So napakaliwanag niyan dito sa prophecy na ibinigay ng ating Panginoong Hesukristo. So yung time appointed is 6,000 years po yun. Yan ay maliwanag na ipinahayag at ibinigay na time prophecy sa kapanahunan mismo ni Noe na inihalin tulad sa atin pong kapanahunan. Ang pangalawa na ibinigay sa atin ay yung kondisyon ng sanlibutan sa panahon ni Noe. Na kondisyon ng sanlibutan noon ay masyadong mapagpasasa sa sarili. Nandun yung puro kaaliwan, puro amusement ang laman ng isip ng tao. Mga pansariling kapakanan ang laging iniisip. Wala po silang pagbabago. No? Ito nga yung katanungan din ni Ellen White, mga kapatid. Ang sabi rito sa Testimonies Volume 9, ito yung mga pahayag niya sa kalalagayan ng tao sa ating kapanahunan po ngayon. Sa kabila ng mga nangyayari na mga krisis at nakikita natin, pero ang tao hindi nagbabago. Ang sabi dito, but who reads the warnings given by the fast fulfilling signs of the times? What impression is made upon worldlings? What change is seen in their attitude? No more than was seen in the attitude of the inhabitants of Noachian world, absorbed in worldly business and pleasure. The antediluvians knew not until the flood came and took them all away. Matthew 24:39. They had heaven-sent warnings, but they refused to listen. And today, the world, utterly regardless of the warning voice of God, is hurrying on to eternal ruin. Kaya nangyayari sa ating kapanahunan yung nangyari sa panahon ni Noe, na ang mga tao ay hindi po nagbibigay pansin sa mga nangyayari sa ating kapanahunan. Hindi sila nagbabago, walang pagbabago sa kanilang mga attitude, sa kanilang pagiging makamundo. Patuloy na ganun pa rin ang kalalagayan. Ang sabi rito sa page 13 ng Last Day Events, before his crucifixion, the Savior explained to his disciples that he was to be put to death and to rise again from the tomb. And angels were present to impress his words on minds and the hearts. But the disciples were looking for temporal deliverance from Roman yoke, and they could not tolerate the thought that he in whom all their hopes centered should suffer an ignominious death. The words which they needed to remember were vanished from their minds, and when the time of trial came, it found them unprepared. The death of Jesus is fully destroyed their hopes, as if he had not forewarned them. So ang kalalagayan po ng sanlibutan, ng mga mananampalataya mismo sa ating panahon ngayon ay katulad po sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo. Ang mga tao, kahit ang kanyang mga apostoles, ay nabigo doon sa pagkilala sa mga katuparan
ng propesiya na hinihintay na nila ng matagal na panahon. Yung mga hula patungkol po sa Mesyas na itinala sa lumang tipan, hindi nila lubos na napag-uunawa, nagaganap na pala sa kanilang harapan. Kahit mismo yung mga disipulo, mga kapatid, hindi po nila lubos na naunawaan na ito na pala yung hinihintay nila na paghahari. Pero meron kasi silang nasa isip na kinagisnan nilang paniniwala na kapag ka ang Mesyas ay naghari, ay talagang katulad po ni David ng lahat ng mga political enemy, yung mga bansa, mga manggagapi, ay talagang kayang palayasin. Kaya nilang lumaya sa kamay ng pagkaalipin. Ay sa katunayan, nung panahon po ng pinanganak ang ating Panginoong Kristo, ay matagal-tagal na rin na ang bansang Israel nasa ilalim po ng pamamahala ng iba't ibang bansa. Dahil simula ng Babylonia, bumangon yung 4 na kaharian, ang Israel ay nasakop nung 4 na yon. Walang nakaligtas, mula sa Babylonia, tapos naging malaya sila sa panahon ng Medo-Persia, pero naghahari at that time sa mundo ay ang Medo-Persia. At muling naranasan po ng Israel ang kagipitan ng kanilang buhay sa panahon ng paghahari ni Alexander the Great. At pagdating ng paghahari ng Roma, ay nasasangkot pa rin sila sa tinatawag na pagkakaalipin o nasa ilalim po sila ng kapamahalaan ng Roma. Kaya inaasahan po nitong mga apostoles at kahit ng mga nasa palibot nila, yung mga eskrib at pariseo, na ang Mesyas kapag dumating ay magpapalaya sa kanila mula doon sa kanilang nararanasan na mga pagkakaalipin. Kaya naman matindi ang mga nagiging pagbatikos ng mga kalaban ng Panginoong Hesus sa Kanya dahil sa lungat yung nakikita nila na uri ng tao, ng Mesyas, na kanilang inaasahan sangayon sa propesiya na kanilang binabasa, sa lungat. Dahil doon ay makapangyarihang hari. Pero bakit dito ang nakikita namin na isang anak ng karpintero na walang kaharian, wala sa royal blood ng mga hari na nasa palasyo. Kaya hindi po nila ito matanggap. Hindi nila mapaniwalaan na ito na nga ang katuparan ng Mesyas. Kaya pinapakita sa atin na itong leksyon na ito, mga kapatid, ay nagaganap din sa ating panahon. Marami sa mga mag-aaral ng propesiya ay patuloy na naghihintay pa rin ng sandilo. Nag-aasam-asam pa na darating pa ang close of probation in the future. Magsisimula ang time of trouble in the future. At ang conclusion, ang mga nangyayari ngayon ay pasimula pa rin ng kahirapan. At naiugnay pa rin sa Mateo 24 na makakarinig kayo ng mga ugong ng digmaan, subalit huwag magulumihanan dahil ito ay pasimula. Matagal na ho yung pasimula. Nasa kawakasan na po tayo. At ano ang ating batayan? Yung appointed time. Kaya nga napaka-importante, mga kapatid, ng pagkaalam ng appointed time. Dahil dyan sa appointed time, dyan po natin ma-distinguish kung nasaan na tayo sa kasaysayan ng daigdig. At kung ang digmaang nangyayari ay napapaloob pa ba sa Mateo 24 o napapaloob na dito sa Revelation chapter 7, verse 1 and 2, at doon sa Revelation 16, o Revelation 15 and 16, may kinalaman po sa 7 huling salot. Ang tanging sikreto lamang para malaman natin, madetermine natin kung anong katuparan ng prophecy ang nangyayari sa atin ay kung alam natin ang appointed time, ang 6,000 years. So sa ngayon, marami ang nag-aaral ng 6,000 years. Meron nga pag-aaral na matatapos na ang daigdig sa panahong ngayon, sa Mayo o sa mga darating na buwan, May 15, ay merong mga nagpipredict na second coming, no? At meron din naman ng mga pag-aaral ng ibang mga reformador ng 6,000 years na magtatapos sa next year. Ayan, 2027. Yun naman ang kanilang mga studies.
At meron ding 2031. Subalit, kailan nga ba talaga ang katapusan ng 6,000 years?